Ano pa niya? Huli, pero hindi kulong. To answer your question, it's reliable. But should you get this in 2023 or post 2024 kasi November na eh. Actually I'm answering sa comment na to mga padi, itong comment na to. Bro, is this car reliable? I want to get this. Ano sa tingin mo, sir? Hindi siya sirain, bro? Salamat. Ang dami na ako pinagdaanan sa kotse na to ever since nung nakuha ko to nung 2018. So 5 years na rin siya sa akin. Pero nag-research na ako ng mga problema nito. May major problem tong B6 na to. Itong 3.5 particularly automatic. Kasi sa Amerika merong manual nito mga padi, manual. Wala siyang BCM. BCM Variable Cylinder Management. Nagde-deactivate yung 2 cylinders or 3 cylinders depende sa kung nasaan ka, sa highway. Kunyari hindi mo naman inaapakan ng gusto yung throttle, magiging 3 cylinders lang siya or 4 cylinders. But that caused a problem. Marami pang ang lawsuit sa Amerika to eh. Sa Pilipinas di naman uso yung ganon mga padi, lawsuit. Sa nasira, hindi sira. Ang mga nagiging problema ng BCM kasi pag nagde-deactivate siya, gumagana pa rin yung piston. Syempre gumaganon pa rin pero walang nagpa-fire na fuel saka spark. Ganun ang deactivation style niya. Pero in time naging problema 'yon. Nagiging nasisira yung piston ring, hindi siya nagsusunog, namumuo yung mga carbon, kumakain ng excessive oil, hanggang sa nasisira yung piston ring. Kailangan mo nang ibaba yung makina. Pero meron namang henyo na gumawa ng na i-disable yung BCM problem para maging reliable siya. So nung nakuha ko to noong 2018, agad-agad akong umorder sa US nung BCM Tuner 2. Kasi meron Tuner 1, Tuner 2. Tuner 2 mas advanced, pero pareho lang naman sila ng ginagawa. Ang ginagawa noon, it disables the BCM, yung Variable Cylinder Management. So ngayon, it fires on all 6 cylinders na lang siya. Halimbawa, kukuha kayo ng ganito, tapos hindi siya nagamitan ng ganon, syempre matandaan na rin to kahit papano. We're talking about B6 mga padi yung B6. Kasi yung 2.4 wala namang ganong problema, wala namang BCM yun eh. Matandaan na rin naman to. Ito 2009 to, so 14 years old na rin siya. Diba, 2009 or 2010 nakuha nyo, matanda na, di ba? Kung di siya nakabitan ng BCM, maaaring meron ng problema sa piston rings, baka maaaring pababa na makina. Mostly may vibration na kasi pag hindi gumagana ibang cylinders, basta nagkakaproblema eh. Pwede nyo i-google, pwede nyo i-search. So, sinearch ko yun bago ako kumuha nito. So, agad-agad nga akong kumuha ng BCM. Saka nung nakuha ko to, 50,000 kilometers pa lang siya in 2018. So, yun ang isang major problem nito. And then, kung naging problema ko dito nga mga padi, valve stem seal. So, lumutong na yung goma dun sa valves. So, syempre, kailangan bunutin yung head. Pag binunot yung head, automatic yan. Kailangan i-overhaul mo na yung head. Bagong head gasket. Pinalitan ko na rin yung mga bagong rubber seals ng head gasket. Marami pang pinalitan eh. Basta mga oil seals, mga ganon. Para isang na lang, isang trabaho. Tapos, isa pa naging problema, leak sa transmission. Automatic transmission, nagka-leak siya. Sobrang lakas ng leak. Hindi naman pwedeng pabayaan. Pag natuyuan ka ng oil sa transmission, patay ka rin. So that cost me a lot of money para sa lumang kotse. Parang
50,000, 51,000 paggawa ko sa Pitworks, lahat-lahat yun, baba transmission. Hindi mo kasi pwedeng ibaba transmission nito na hindi binababa makina, kasi hindi pwede. Kailangan baba buong makina, tanggal subframe, sinabay ko na yung head kasi nga umuusok. So total nun 50k. Tapos mostly yun lang, wheel bearing palitan na 4. So tahimik na naman. Fee 3,400 na code yun. Ilang beses ako nakapagpalit nun? 3 times. Ang orig na Honda, ang presyo nun is kulang-kulang 3,000 isa. Dalawa to. Sisira lagi, dalawa. So every palit 6,000. Sabihin mo na 6,000. So napakamahal. Naka-tries na akong palit. Yun pa lang naman ang mga nagiging problema. Compression ratio okay naman. So I think tatagal na ulit to ng mahaba-habang panahon. Wala akong planong palitan to. Siguro dagdagan sila, naririnig niya, tatampo to. Tapos mostly puro upgrade na lang. Full exhaust, mags syempre. O nga pala, recently nagsabi ko kay Commander-in-Chief, kay Mrs. na may exhaust leak. Pero totoo nun, in-upgrade ko yung downpipe niya. Ano pa niya? Aray ko! Sa secret location tayo ng gawaan ng exhaust. May pinamod na naman tayo. Eto mga buddy. Wow. Yes. Yeehaw. Yun oh. Hindi ko pa naririnig to. Magkakaalaman pa lang. Ganda. Wow. So ayan kasi ini-split na nila yan. Dati hanggang pagdating dito isa na siya. Ayan, naging dalawa. May pinaggayahan yan sa US, which is mahal. Mahal magpadala dito. Can't afford ako eh. Poor lang ako eh. Ito yung original niya oh. Ayan. Yan. Ito yung yan, sasama na dun sa isa. Yung mod, which is proven daw na may added power, naging dalawa na papunta dito. Yan, duktong yan eh. Kasi dati may catalytic dyan. So naging dalawa yan, ganun. Tapos naging isa dito. Dilim na dilim ka na ba sa halogen headlight mo? Mag-LED na! From low beam, fog light, high beam, signal lights. Meron tayo niyan sa aking Lazada store, Shopee store, at Marketplace. Meron din tayong interior lights, plate lights, at kung ano-ano pa. Kaya ano pang inaantay mo? I-click mo na yung link ng aking Lazada store, Shopee store, at Marketplace sa description ng video sa baba. Sabi mo. Sabi ko kasi may exhaust leak. Pero ang totoo niyan, pinakapi ko yung J-pipe na tinatawag sa Amerika. Kasi sa Amerika kasi mga buddy, $500 plus shipping. So $500, sabihin mo ng 28,000. So pinakapi ko na lang. Yun ang pinagawa natin dun sa sikretong paggawaan na hindi naman sikreto yun, basta PM nyo ako. Iba kasi feeling pag nag-upgrade kala nila may madadagdag. Pero this time, yung upgrade ko na yon, may naramdaman ako. Kasi nga 1 becomes 2. Yung stock nasa kaliwa, yung bago nasa kanan. So yung dalawang 3 cylinders, naghiwalay yung pipe niya papunta dun sa main mid pipe. So naramdaman ko naman from 2.5 RPM to somewhere 4.5. Nag-iba yung torque niya, saka nag-iba yung tunog. Sample. Mas sumarap siya, mas sumigla. Mostly puro upgrade. Pero itong cost nito, hindi $500 plus shipping. Murang-mura lang dahil nga alam mo naman ng Pilipino tayo. Murang-mura lang. PM nyo lang ako kung may B6 kayo, gusto nyo mag-upgrade ng gano'n, PM nyo ako. Ako ang kontakin nyo at sasabihin ko sa inyo kung saan mga buddy. Anyway, dapat ba kayong kumuha nito ngayong 2023 post 2024? No. But kung alam nyo ang ginagawa nyo,
siguro kung gusto nyo talaga ng B6, kasi isa to sa pinakamurang B6 3.5 na makukuha nyo ngayon, na mura-mura, somewhere around 350, 400, 450, depende sa year. Meron ka ng B6 275 horsepower, 260 Newton meters of torque, di ko na maalala. Halimbawa, may alam ka naman sa auto, tapos nag-iisip ka ng kumuha ng brand new B6 or puting ka ng 1 million or less 1 million. Kung may alam ka naman sa auto or a little knowledge tungkol sa auto, consider this one. Kasi gastusan nyo ng konti para mapatino, or para lang bilihan nyo ng BCM tuner para mapatay yung BCM, para hindi na lalong masira. And yun, so far reliable naman siya. Transmission, so far reliable. May isang nag-PM sa akin, nasiraan siya ng transmission. Hopefully hindi mangyari sa akin. So far hindi pa naman. Yun, nagastos niya sa transmission niya 50k din daw. Napakamahal din, 'di ba? Pero isipin niyo naman, kung bibili kayo ng brand new, mahal, 'di ba? Ito, makakakuha ka ng 400, sabihin mo na 400,000. Ganda-ganda na. Siguraduhin yung low mileage, dala kayo ng OBD2 scanner, or kung may kakilala kayong may OBD2 scanner, sama nyo. Hanggat maaari, patakbuhin nyo ng at least 110, 120 kilometers, pakiramdaman nyo yung transmission kung nagja-jerk or may something weird na nangyayari. Ang BCM, pag sira na, basta may vibration daw hindi ko pa naman naramdaman, may vibration daw sa makina habang tumatakbo. Malakas nang kumain ng oil. Hipuin nyo rin yung tambucho kung medyo may ng oil, kasi pag nagsusunog ng oil, kahit pa paano merong mamasa-masa dun sa butas ng exhaust, mahihipo nyo naman yun. Yun lang ang mga tip. Dahil luma na rin naman na, wheel bearing sigurado yan, tapos mga pangilalim, mga bushings, ball joints, yun ang mga palitin. Hindi kayo aabuti ng 800,000. Meron kayong mas komportabling kotse, mas malaki. At syempre, consider nyo rin yung fuel consumption nitong Accord 3.5 B6, mostly 5.5 to 6 km city. Pero kung medyo highway ka naman, matipid naman, kaya nya mag 12 kilometers. Pero mas maluwag, mas comfortable ka, mas comfortable ang pamilya mo, mas may power ka. Kung medyo power jerky ka, ayun lang ang doon, downside. Syempre mas malakas talaga sa fuel. Saka downside nitong mga leather seats na to, yan medyo tinipid niya. Yung mga hindi mo nahihipo, hindi leather yan. Ayun yung mga nagpuputukan. Ayan, gusto ko na ipagawa kadiri na pero inuuna ko yung okay lang sa akin na ganyan yung loob, basta wag lang sobrang pangit. Mas mas prefer ko yung reliable yung kotse saka performance. Iuhuli ko na tong mga to. Mas prefer ko yung ganun, mga pad. Anyhow, yan lang ang thoughts ko. Kung nag-iisip kayong kumuha ng ganito ngayong 2023 or post 2024, wag na kayong kumuha. Lalong-lalo na kung hindi kayo maano sa auto, matyaga, or at least may little knowledge, kunyari first car nyo, wag na. Pero kung may knowledge kayo, alam nyo yung gagawin, or kaya napanood nyo yung video ko halimbawa, siguro hindi naman masama kung papakinggan nyo yung yung suggestion ko or yung mga tips ko, dahil matagal-tagal na rin sa akin to, dami na rin ako naging experience sa kanya. Yun lang naman yung mga naging problema. Ayun na nga, umusok ako. Ayoko na umuusok na auto. Basta nagbabawas na ng oil, pagawa na. Kung kayang i-overhaul, buti na lang, valve seal lang yung naging problema nitong kotse. Hindi siya piston rings. Okay naman, so far malakas yung makina. Unless willing kayong ipagawa yung mga magiging problema. Saka yung BCM, wag nyong kakalimutan yan. Pag malala na ang problema sa BCM, baba na makina nun, medyo malaki gastos nun. So maghanap kayo nung sari-sariwa pa. Pero so far, enjoy na enjoy ako sa kotse na to. Kaya sinabi ko na kay Commander-in-Chief,
marami na kaming pinagsamahan ito, kaming tatlo. Threesome kasi to eh. Threesome. Wife. Yung misis ko, ito. Pamana na lang to sa mga bata. Dadagdagan na lang natin pag medyo, halimbawa, medyo kumita kita tayo sa YouTube. Dadagdagan na lang natin. Anyway, sana wala kayo natutunan sa video na to. At kung wala kayo natutunan, subscribe, click the like button para ma-notify kayo ng mga gantong videos, mga road trip videos ng aming fleet, Accord, RAV4, Montero, sometimes yung motor, yung BMW, para ma-notify kayo ng mga bagong videos. Siya nga pala mga buddy, we're going again to Baguio. Kung napapansin nyo, nasa Asin Road na naman kami. Meron lang kaming asikasuhin doon. Saka hinabol ko talaga yung upgrade na yun. Hindi naman mahal yun. Hindi magagalit si Mrs. pag nalaman niya kumpara dun sa... Nauuna ko pa rin tong mga ganito. Kaya laking pasasalamat ko dito sa Commander-in-Chief ko na to. Kasi naiintindihan niya yung mga hobbies ko, mga kaadikan ko sa buhay. Enjoy, very enjoy. Anyway, I'll see you again in the next video.